Makati o Taguig? Kanino ba talaga ang Fort Bonifacio at ang mga Embo barangays? Ako po si Atty. Claribel Lucila at ngayong araw pag-uusapan natin ang kasaysayan at desisyon ng Korte Suprema at ang pinakabagong development sa boundary dispute sa pagitan ng Makati at Taguig. Linawin po natin ito. Ang usapin ng boundary sa pagitan ng Makati at Taguig ay nagsimula pa noong dekada 90. Ang pinag-aagawang lugar ay ang Fort Bonifacio Military Reservation na kinabibilangan ng mga tinatawag na Enlisted Men's Barangays o EMBO Barangays, tulad ng Pembo, Comembo, West Rembo at Pitogo. Noong November 1993, nagsampa ng kaso ang Taguig sa Regional Trial Court ng Pasig under Civil Case number 63896. Iginiit ng Taguig na sila ang may original na jurisdiction sa Fort Bonifacio. Kinwestiyon din ng Taguig ang Presidential Proclamation number 2475 at 518. Ang constitutionality nito dahil sa umano binago nito ang mga hangganan at binawasan ang saklaw na territorial na jurisdiction ng lungsod ng Taguig nang walang isinagawang plebisito. Matapos ang mahigit 20 years na paglilitis, noong December 2011, pumabor ang RTC sa Taguig. Pero nag-apila ang Makati sa Court of Appeals. Umakyat ang kaso sa Court of Appeals at noong December 2021, nagdesisyon ang Korte Suprema na ang Taguig ang may karapatan sa mga disputed areas. Ayon sa Korte Suprema, malinaw sa historical documents at batas na ang Fort Bonifacio at Embo Barangays ay sakop ng Taguig. Pinakasan na ng Korte Suprema ang alitan sa lupa sa pagitan ng pamahalaang lungsod ng Makati at Taguig kaugnay ng Fort Bonifacio Military Reservation, kung saan matatagpuan ngayon ang Bonifacio Global City Complex. Nauna nang nagpasya ang korte na ang mga pinag-aalitang lupa ay sakop ng teritorial na jurisdiksyon o jurisdiction ng lungsod ng Taguig. Isang 2 pahinang resolusyon na may petsang September 28, 2022, tinanggihan ng Special 3rd Division ng Korte Suprema sa GR bilang 235316 laban sa Municipality of Taguig nang may penal na bisa ang Omnibus Motion for Reconsideration ng pamahalaang lungsod ng Makati hinggil sa pasya ng korte noong December 2021. Sa kadahilanang ang mga pangunahing issue ay lubos ng isinasaalang-alang at pinagpapasyahan ng korte sa naturang desisyon. Tinanggihan din ng korte ang kahilingan ng Makati na iakyat ang kaso sa Court en Banc dahil ang en banc ay hindi isang appellate court na maaaring umapila ng mga desisyon o resolusyon ng mga division ng korte. Dagdag pa ng korte, wala nang anumang karagdagang mga pahayag, mosyon, liham o komunikasyon ang tatanggapin kaugnay ng kasong ito. At iniutos nito ang agarang paglabas ng entry of judgment. Sinabi rin ng Korte Suprema na ang mga presidential proclamations ay hindi naglipat ng titulo ng lupa sa Makati at walang sapat na basihan ang Makati para sa kanilang claim sa mga nasabing barangay. Noong May 28, 2025 naman, tinanggihan ng Court of Appeals ang huling legal na hakbang ng Makati. Ayon sa CA, hindi na kailangan ng writ of execution para maipatupad ang desisyon ng Supreme Court dahil ito ay self-executing. Samantala, noong May din, naglabas ang Taguig RTC ng preliminary injunction para pigilan ang Makati sa pagharang sa mga serbisyo ng Taguig sa Embo Barangays, kabilang ang health centers, daycare at public facilities. Ibig sabihin, ang Taguig na ngayon ang may ganap na kontrol at responsibilidad sa mga barangay na ito. At ang Makati ay wala ng legal na basihan upang ipaglaban pa ito. Ang mga residente ng Embo Barangays ay dadaan sa transition. Mula sa serbisyong Makati, lilipat ito sa Taguig. Kabilang dito ang mga paaralan, health centers at social programs.
Tiniyak naman ng DILG at DepEd na ang serbisyo ay magpapatuloy at walang maiiwang residente. Ang mga empleyado naman ay maaaring i-absorb o ma-deploy depende sa kasunduan ng dalawang lungsod. Legal na, pinal at executed na ang desisyon. Wala nang iba pang legal remedy ang Makati. Dapat na lang tutukan ang peaceful implementation ng decision para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ngayon malinaw na ang Embo Barangays ay sakop ng Taguig ayon sa Korte Suprema. Kung gusto nyo pang malaman ang legal implications ng desisyong ito o may tanong kayo bilang residente o empleyado, mag-comment lang kayo sa ibaba. Mag-like, share at subscribe para sa malinaw na usaping legal sa wika ng masa. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.